kalagitnaan ng mga sakunang nangyayari, korupsyon, sa kalagitnaan ng mga matitinding panggagasta at mga katiwalian na nangyayari sa Pilipinas, abay may lakas loob pa na si Marcos ay imbitahan ang mamahaling grupo na Blackpink. Ito ay K-pop. Naku po, ito na nga yung nangyayari sa bayan natin. Ang tindi ng korupsyon. At dahil sa korupsyon, maraming namamatay, pero nagkaroon pa ng kapal ng muka itong si Marcos na imbitahan ng Blackpink di umano. Naku. Grabe ho yung balita ngayon itong Blackpink. Kilala nyo ba yung Blackpink? Yung kumanta ng 21. Iba pala yun. 21 pala yun. Iba yung Blackpink. Alam niyo naman tong Blackpink, di ba? Yung mga bumasag sa typical K-pop. Bakit to? Sila ho ang girl group na medyo malaswa. Medyo malaswa. Hindi naman! Ikaw naman, Banat Bay. Hindi, kasi ibang mga girl group, medyo ano sila medyo wholesome. Itong Blackpink po medyo mahilig magpa-sexy baga. At eto na nga, ang lupit ho ng balita na ito. Itong balita na ito kung saan sila daw ay naimbitahan ni Marcos. Gago! Sa kalagitnaan ng mga sakunang nangyayari, korupsyon, sa kalagitnaan ng mga matitinding panggagasta at mga katiwalian na nangyayari sa Pilipinas, at lalong-lalo na nangyari lamang dito sa Cebu. Abay may lakas loob pa na si Marcos ay imbitahan ang mamahaling grupo na Blackpink. Ito ay K-pop. Naku po. Gago! Ay nako, alam nyo mga kababayan hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi ako matutuwa dahil hindi ako, mahilig naman po talaga ako sa mga K-pop kasi alam nyo naman, meron din tayong hinahawakan na girl group. So ibig sabihin, talagang ito yung mga nagbigay inspirasyon sa amin. Pero hindi ko alam kung matutuwa ako dito dahil ito na nga yung nangyayari sa bayan natin. Ang tindi ng korupsyon, at dahil sa korupsyon, maraming namamatay dahil nga po sa mga bagyong nangyayari, lintik ang baha. Pero nagkaroon pa ng kapal ng muka itong si Marcos na imbitahan ng Blackpink di umano. Naku. Gago! Banat Bay, baka naman fake news yung sinasabi. Naku, si Banat Bay pa, hindi ito magpe-fake news Hindi ko tayo nagpe-fake news, pero saan mo ba nabalitaan niya, Banat Bay? Ito, tingnan natin itong picture na ito. Ito po ay isang lehitimong balita. Ayan, naku po, pabihira. Ang sisiksi. Ano baga ang sabi riyan, Banat Bay? Ito, ang sabi riyan sa balita na yan. Sandali lang, chotomate. Masyado kayong atat-natat porket Blackpink lang Ang sabi sa balita na ito, ayan umapila si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan na iwasan ang magarbong Christmas party bilang pakikiramay sa mga kababayang nasalanta ng sunod na kalamidad sa bansa. Ayos maganda. Maganda yung sinabi niya, maganda. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, layunin ng panawagan ng Pangulo na ipakita ang malasakit at pakikiisa ng administrasyon sa mga Pilipinong patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot ng mga bagyo at lindol. Wow. Okay. So, sabi ni Marcos, wag daw tayo magkakaroon ng mga garbong party, wag tayo magkakaroon ng mga garbong pagdidiwa ngayong Pasko. Maganda, di ba? Ngunit, patay tayo pag may mga ganyan salita, yung ngunit, pumupunit sa gitna ng panawagang ito para sa simpleng Pasko, may pasabog. Sino? Naku po, may pasabog. Sino? Si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Naku po, patay kayo. Ano yung pasabog niya? Matapos ibahagi ang impormasyong
Imbitado umano ang K-pop group na Blackpink sa Christmas party ng Malacanang. Gago! Hindi nyo ba inimbitahan nito si Kiko? Hindi, baka kasi mamaya hindi lang imbitado si Kiko, kaya Kiko Barsaga, kaya inilabas niya ito. Hindi. Biro lang. Kiko, I love you so much. Laban lang, tuloy lang ang laban. Hindi, sabi niya, sabi ni Kiko Barsaga, inimbitahan daw umano ang K-pop group na Blackpink sa Christmas party ng Malacanang. Naku po. Sandali. Baka naman, inimbitahan lang. Hindi sila magpe-perform. Ali kayo, invited kayong lahat. O, Beyonce, punta ka na rin dito. Baka ganun lang, di ba? O, Rihanna, punta ka na dito. Baka ganun lang. Ikaw naman, Kiko Barsaga, di naman ibig sabihin nun, magpe-perform ang Blackpink. Naku naman. Hindi, joke. Kidding aside, ha? Malala na talaga itong presidente natin, ano? Malala na talaga. Kung ito'y totoo, tangina ang kapal ng muka. Sa kalagitnaan ng mga sakunang nangyayari sa Pilipinas, ang sagot sa korupsyon, Blackpink. O, di ba? Iba yan. Iba naman yung kanta na yan, ikaw naman, no? Sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules, Nobyembre 5, binira ni Barsaga ang umano hindi tugmang sitwasyon. Simpleng handaan lang ang LGU sa Pasko, tapos si Marcos may Blackpink sa Malacanang. Naku po. Gago! Dagdag pa niya, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Naku po, patay tayo dyan. Ito Kasi baka sabihin ng iba, hindi naman yan sure baka ano lang yan, kwento-kwento lang yan. Ito kasi matindi dito Dagdag pa niya. Ayon sa mga ulat, nakatakdang bumalik ng Pilipinas ang Blackpink. Uy, talaga palang pupunta ng Pilipinas. Sa Nobyembre 22 to 23, that's a fact. Para sa kanilang Deadline World Tour. Dahilan para lalo pang umigting ang epokulasyon. Anong espekulasyon? Habang nanawagan si Pangulong Marcos ng simpleng pagdiriwang, marami nagtatanong kung magiging simple rin ba ang Christmas party na Malacanang kung may Blackpink sa lineup. Marcos, ako nga po pala si Banat Bay. Baka pwede mo akong imbitahan. Para sama-sama naman tayo magsaya doon, di ba? Nang tut, turut, turut. Ay, ibang kanta rin pala, iba yun. Hindi, favorite ko yung kanta nilang Whistle Lalo na pag kumikending-gending na ng ganyan. Gusto ko yung kanta nilang yun Tsaka yung apate, te. Gusto ko yun Siyempre, mapapa-apate-apate na si Marcos doon, di ba? Lalo na yung asawa niya. Naku, gumaganong-ganon pa man din yung apate. Naku po, pagbira buhay Ikaw naman, Kiko Barsaga, binuking mo naman. Baka mamaya, hindi na nila ituloy yan dahil binuking mo. Siyempre, sasabihin nila, naku, patay kang bata ka, nabuking. Mukhang nabuking tayo dito. Huwag na natin ituloy para maging fake news si Kiko Barsaga. Di ba? Baka ganun Baka ganun ang gawin nila Para masira si Kiko Barsaga, wag natin ituloy para lumalabas, nagpapakalat siya ng fake news. Ayun. Hindi kaya ganun ang gawin ni Marcos? O gawin nung kanyang asawa? Hindi, kasi alam nyo mga kababayan, ito ay hindi naman po ito kaila na etong pamilya Marcos mahilig magparty. Literally and figurative. Ano kaya ang vitamins nila, no? Tanong nyo doon sa mga nagpa-party-party sa mga club.
Pero ingatan nyo kay Sandro ito, ha. Si Sandro pa naman yung mga, 'di ba, ang mga napabalitang babae ni Sandro o yung girlfriend ni Sandro ay mahilig siya sa mga magaganda. Sa bagay, anak ka ba naman ng presidente kahit pangit ka? Sigurado kung makakakuha ka ng magandang babae, 'di ba? Na magmamahal sa'yo. Kayo naman, masyado naman kayo. Gago! Hindi, wag nyo naman inuhusgahan si Sandro porket gano'n ang itsura niya. Wag naman gano'n. Wag nyo naman inuhusgahan yung tao. Hindi, siguro kung ako anak ng presidente din, sigurado maraming ma-in-love sa akin, di ba? Kung ako'y anak ng presidente, paano pa kaya? O si Sandro, matikas, payatot. Gago! Dilatang mata, di ba? Yan pa naman ang gusto ng mga ano ngayon, yung mga dilatang mata. Hoy, wala akong ibig sabihin ng dilat na mata. Kasi uso yan sa Japan pagka, di ba yung mga Japanese, pag mas dilat ang mata, mas gusto nila. Kasi nga, puro sila singkit Ang ginagawa nila, tinatanggal-tanggal nila yung mga gayang-gayaan nila para dumilat yung mata nila. Si Sandro pa naman dilat na dilat ang mata niyan. Ganyan na ganyan yun, O, di ba? O, syempre, magugustuhan yan ng mga, ng mga Koreano, di ba? Ganyan ang gusto ng mga Koreano, kahit pansinin niyo yung mga itsura ng mga Koreano ngayon. Di ba? Yung mga Koreanong mga K-pop na lalaki, di ba? Mga supposedly singkit, pero ang lalaki ng mata. Di ba? Kasi nga, ganun ang, kung yung kabaligtaran, yun ang magaganda Kaya ganun, tayo mga Pilipino, di ba? Tayo ay kayumanggi, fair tayo, pero marami sa atin, pag mistisa, maganda na meron nga tayong kasabihan sa Pilipinas. Ito kasabihan to sa Pilipinas na hindi ako nag-agree. Meron na tayong kasabihan sa Pilipinas. Mas gusto pa ng mga Pilipino ang pangit na mistisa kesa sa magandang morena. Meron tayong kasabihan ganyan. Ayaw man nating aminin kasi it sounds racist. Pero ganyan tayo, ganyan yung ating alam mo yun, parang biases, di ba? Bakit? Pag may nakita kang maputi, naku, kahit ang pangit niyan. Hipon yan, di ba? Ganun kagad tayo Talaga mapapaganong ka, wow, puti, di ba? Pero yung magandang kayumanggi, ayaw nung iba yan. Sasabihin kagad, hindi maganda yan. Ganun ganyan tayo mga Pilipino di ba? Bakit? Hindi ko naman sinasabing racist. Kaya lang talagang minsan kasi kung ano yung opposite mo. Sabi nga, opposite attracts, di ba? Kung ano yung opposite mo, doon ka na-attract. Kaya yung mga Koreana, ma-attract yan sa mga dilatang mata. Gago! Kaya ingatan ninyo yan si Sandro dyan, baka magustuhan ng Blackpink yan. Hindi, pero ito ay malalaman natin. Kasi sigurado ako, mahirap din cancelin kung sakasakaling totoo yung sinasabi ni Barsaga. Kung sakasakaling totoo ang sinasabi ni Kiko Barsaga na ito po ay inimbitado sa Pasko o sa Christmas party, sa malamang nakapirma na ng kontrata yan, meron ng down payment yan, hindi naman papayag na, malaki pa naman ang management nitong Blackpink, hindi porket presidente ng Pilipinas na nag-imbita sa kanila, ay papayag yan na walang kontrata. Sigurado ako, naririnig na ng tindi ng korupsyon. Sabi nila, okay to. Malamang sinabi siguro ng management, kung totoo ito, malamang sinabi ng management, okay to, corrupt dito. Sigurado maraming pera dito. So, pabayad tayo ng malaki dito, kayang-kaya nila billion dito. Kung sakaling totoo ito, magkano kaya ang binayad ng palasyo? Pagkano kaya binayad ni Marcos sa Blackpink? Sa tingin ko naman, maganda ito. Ito yung angle ng mga loyalista, sigurado ako. Maganda ito. Ito yung magbibigay ng magandang ekonomiya sa Pilipinas. Dahil dito, makikilala ang Pilipinas dahil inimbitahan ng presidente ng Pilipinas ang Blackpink. Yan. Sigurado ako, yan ang magiging twist ng mga, alam mo na, yung mga bayaran nilang vlogger, yung tigti 10,000.
Uy, by the way, highway merong lumabas ngayon na hindi ko na lang sasabihin hindi ko ayoko na lang pag-usapan kasi alam mo itong mga itong mga loyalista na ito yung mga bayaran sa kanila, yung mga pangit na bayaran. Topic kasi nila lagi Banateros. Hindi ko alam bakit topic nila Banateros. Weird. Nawi-weirdoan ako Kung yung Luka-Luka sa Amerika, ang puro topic niya sila Joey, sila Trixie, di ba? Yung magkakaano sila. Magkakaaway sila. Di ko alam kung bakit yun. Pero itong mga loyalista, itong mga tanso, ang lagi nilang topic Banateros. Hindi ko talaga alam kung bakit. Ano ba? Tinik ba talaga kami sa inyo? Tinik ba talaga kami sa inyo? Mantakin mo dahil may nilabas si Jay Guevara na 10,000 na yun talagang proven. Merong ebidensya. Naglabas ng resibo sino ba? Si Jay Guevara ba o naglabas? Si Sir Jack. Naglabas ng ebidensya na bayad ng 10,000 pesos yung naninira sa atin. Meron silang nilabas na kesyo may ini-interview yung luka-lukang babae. Na ngayon hinahunting na ni Kizet. Kasi kesyo 20 million daw ang binayad. Sabi ko, wow. Sabi ko nga, sana totoo. Hindi ako, talaga wini-wish ko. Sana totoo yun, iiwan ko na kayong lahat. 20 million babayaran ako para manahimik. Iiwan ko na kayo lahat. Hindi, joke lang po Hindi, pero hindi pa po kasi ako nakakakita ng 20 million sa buhay ko di ba?